Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan nyo na po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag, interview po kay Senadora Hontiveros mga kababayan. At siya po'y aminado na napakalakas po na kandidato. Itong si Vice President, ang ating Vice President Sara Duterte, ang pinakamalakas na kandidato sa 2028 kung meron pang halalan. Yan din naman sinasabi ng Vice President meron pa ba? Dahil nga sa dami na pinagtatakpan nila at sa dami na anomalya nila, katulad po yata ng senadora, napakalaki na mga insertion, hindi po ba? Hindi nila gugustuhin na maging pangulo ang isang Duterte. Mga kababayan, hindi po ba? Dahil silang lahat ay malilintikan. Umano. Pero dito mga katambay, syempre po, nagpapabango na po. At sinasabing napakalakas na katunggali. Napakalakas din naman po ni Senadora Risa Hontiveros. Sa dami ba naman ang ginawa niya sa ating bansa? At sa dami ng issue na meron siya, hindi po ba napakalakas niya rin? Napakalakas po ng mga pinagagawa niya sa ating bansa. At hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang napakalakas na binigay niya po sa atin, lalo-lalo sa ating kaperahan. Napakalakas niya. Hindi lang natin alam kung malakas po siyang politiko o malakas po siyang magnakaw umano. Alin po sa dalawa yon? Pakinggan po natin tong balita at yung interview at komentuhan po natin. Kung po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang. Kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron nilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina. Kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And, ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman. Ayun. Bilang kababayan pa lang. Oo, poprotektahan kayo. Yan po mga tamay. Nakita nyo po. Puprotektahan daw po tayo. Oo naman daw. Dahil alam naman po natin, itong si Senadora Hontiveros ay hindi na po ito makakabalik sa Senado. Dahil tapos na po ang termino niya. Kaya po, kailangan niya po tumakbo. Dahil una-una, napakaganda po ng credential niya sa ating bansa. Mga kababayan. Kaya nga sinasabi nga po yung mga luma na at magbibigay daw po sila. Magbibigay daw po siya ng maganda. Sila, magbibigay daw po ng new, mas better. Pero ano po ba mga credential? Tingnan po natin yung credential ng tatakbo. Hindi ba?
Ano po ba ang credential, mga kabayan, ng isang Risa Hontiveros? Unahin po natin ang credential. Pagdating po sa pera, sa pangungumisyon, ito po siya, mga kabayan. Isa-isahin po natin yung credential niya ng isang Risa Hontiveros na hindi makakalimutan ng taong bayan. Muling makikipagtulungan Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not 4,000 Do you think pesos. the poor can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day? Kasi ang kino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization Now, how much subsidy is the in partnership amortization? sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. This is amortization subsidy. Base pa lang ito. Wala pa yung subsidy. Per month yun, ano? Subsidized na. LGU. I just want the DSUD to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Hindi sila beneficiary. That is what will happen. Oh. Whereas, if yung lupa, dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh. Mas safe yun. Bakit tatayuan ng kondo? Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's Hindi in nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President. Hindi nila ma-afford eh. Yun yung, That's the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Iyan po, mga tambay. Bakit nyo ini-insist ang Yung 500 pesos para sa mahihirap, malaki na yon. Gusto po ni Risa Hontiveros condominium. Kasi malaki po yata ang kikitain komisyon doon sa condominium. Lalo-lalo po doon sa mga contractors at doon sa LGUs at doon pa sa sinasabi pinashare, mga kabayan. Isa po yan sa legacy, mga kabayan, credential ni Risa Hontiveros. Komisyon yata. Kumikita sa mga proyekto. At ito pa, mga tambay, isunod pa natin, marami pa pong credential na talagang something new. Kaya pala ayaw makisali ni Risa Hontiveros sa flood control issue. Mismong siya ay may iniwan na nakatenga na project sa Tabaco Albay. Mapapakamot ulo ka na lang talaga kung bakit isa siya sa pambato na itatapat at magpapataob kay VP Sara. Tapos makikita pa sa records na ang dami niya insertions. Aba matinde.
Kaya pala ayaw maraming makisali ni insertion. Risa Hontiveros sa flood control issue. Meron pala siyang napakalaking insertion. 3 billion at meron pang iniwanang hindi tapos sa may parting Albay, I think Bicol. At meron pa siyang 700 million, 750 million flood control. Nakita niyo po mga credential, ibang klase po, di po ba? Pero hindi po yan binabalita ng mainstream media. Ito pa po, pinatotohanan po yan mga tambay, pinatotohanan po yan ni Katunying. Pakinggan po natin si Katunying, mga kababayan. Napakagaling Hello, po. To be fair kay Senator Risa Hontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion. sa flood control. And hindi sa buong budget Nasa ang- 3 point ano siya? may 3 billion, 1 billion. 1 billion, no? Tingnan ko na nga para Sige, ikaw na sigurado magsabi, tayo. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Hontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuoang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025. Natawagan mo na Nakita niyo mga tambay, pati si Katunying, mga kababayan, alam na napakarami po na nakuha po na budget insertion, mga kababayan, itong si Risa Hontiveros. Pero pinagtatakpan po yata yan dahil wala pong investigasyon, pati po yata ang media tahimik dyan. Hindi kaya, mga kababayan? Ito pa po mga kababayan, isunod po natin itong isa. Sunod po natin. Roots matter. Sige nga, Senador Hontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit nananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ang tanungin ko, nasaan na yung 1 billion 760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na? Ay, hindi naman po pwede. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo, ha? 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa iyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli yung sa iyo na 1.76 billion. Kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok, ha? Pandagdag yung panggamot yun. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth. Nakita nyo ba mga tambay? 1 billion mahigit mga tambay sa PhilHealth. Pinababalik po ng COA. Hindi pa raw po binabalik. Pero magmula po na naging Pangulo po si Bongbong, nakita nyo naman po, dikit na po sila ni Tulfo. At hindi na po binabanggit ni Erwin Tulfo yan, mga kababayan, ang PhilHealth. Pero nung panahon po ni Duterte, mga kababayan, ay iniimbestigahan po ni Tulfo yan. Pero ngayon, magkakasama na sila. Umano. Hindi po ba? Issue po. Yan po ang napakarami at napakatinding mga credential na gusto pong maging Pangulo ng Pilipinas. Napakalalaking pera po ang issue. Billion. At matindi pa po ito. Pagdating naman po sa sistema ng ating hustisya, matindi rin po ito pagdating sa hustisya. Mga kababayan, ito po, grabe rin po ito. At sumusunod po ito sa hustisya, mga kababayan. At hindi po gumagawa ng masama. Ayon po kay alias Rene. Pakinggan po natin si alias Rene. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, ginawang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay inahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa.
Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019. Yan po mga tambay, si alias si Rene. Yan po, nung una po yan sa Senado ay may takip po ang mukha niyan. Wala pong nakakakilala. Pero po nung nakonsensya na po siya, bigla pong nagtanggal na po ng takip. Ipinakita niya na po sa milyong-milyong Pilipino ang kanyang pagkatao at pagkakakilanlan. At inamin niya po na sila po'y binayaran para po mga kaway maging testigo at siraan si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte para pabagsakin. Hindi po ba Senadora Risa Hontiveros? Kaya nga po itong si Senadora Risa Hontiveros, diyan ka magtataka. Sa dami po ng issue nitong senadora na ito, pero wala pong pumuputok sa mainstream media. At ganun din po yung mga trolls. Hindi po nila magugustuhan yan. At hindi po magugustuhan ng liberal yan. Liberal, pink at yellow. At hindi po magugustuhan yan ng makakaliwang grupo na yan po ay imbestigahan at pag-usapan nila. Hindi po ba? Yan po ang credential na hindi po malilimutan at makakalimutan ng taong bayan. Napakalakas po ng credential at mga nagawa ng isang Risa Hontiveros sa kanya pong political career. Napakalakas po. Napakaangas at napakarami niya pong nagawa na nakatulong po dahil lang protektado niya po ang taong bayan at puprotektahan daw po niya ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga po sa sobrang pagpoprotekta po niya sa sambayan ng Pilipino, nakita niyo po, napakarami pong issue ng pera. Pati pagdating sa hustisya, sanay na sanay pa yata gamitin ang pera ng taong bayan. Ikaw ba naman magka-issue ka ng bilyon, PhilHealth, bilyon, insertion, tapos nangungumisyon ka pa sa mga proyekto? Nangungumisyon ka pa? Umano? Ngayon, yan po ang ilalaban at nangangarap na maging presidente ng bansa para talunin ang isang vice president kung meron man mangyayari na halalan sa 2028, mga kababayan. Yang tao na yan, na tumanda na sa politika yan, pabalik-balik na po yan. Ilang beses na po naging senador yan. Ano po ang maipagmamalaki po ni Senadora Risa Hontiveros sa mga Pilipino? Bilyon? Bilyon? Komisyon? Komisyon? Magtanim? Magbayad? Ng testigo? Umano? Bobo na lang po, mga kabayan. Tanga at bobo at gago na lang po ang Pilipino na maniniwala po sa kanila. Mga bobo, gago, tanga, umano ang mga Pilipino na maniniwala po sa ganyang klaseng paglilingkod na ipagmamalaki nila sa atin. Yan po ang isang Risa Hontiveros umano. Nangangarap, nag-aambisyon maging Vice President umano o Presidente ng bansa. Hindi kaya? Mga kababayan, yan po mga kababayan, hindi. Mag-isip-isip po tayo. Kasi, nagkaroon po tayo ngayon na sobrang bait daw at hindi raw magnanakaw. Ayon po sa kanila. Pagka magnanakaw ang ama, hindi naman daw po magnanakaw ang anak. Ano po ang napala natin? Doon po sa ganong paniniwala. Nagkatotoo po ba na magnanakaw ang ama, hindi magnanakaw ang anak, at hindi magnanakaw ang apo, at hindi magnanakaw ang asawa, at hindi magnanakaw ang pinsan? Umano? Nagkatotoo po ba, mga kabayan, na magkaiba? Kayo po, alam nyo po sagutin yan. Kitang-kita naman po, di po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Yan po, at least, aminado po si Hontiveros na si BP Sara ang napakalakas.
Minumura nga kayo ni BP Sara. Hindi mo ba? Pinagmumura po sila ni BP Sara dahil galit na galit sa korupsyon na pinagagawa nila ang Vice President Sara Duterte. Thank you po. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, tuloy-tuloy lang po tayong manalangin at magdasal na maingatan po tayong lahat at ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At syempre po ang Vice President ay lagi po sanang maingatan at mailayo sa kapahamakan. Dahil alam naman po natin na napakarami po nagtatangka na pabagsakin po ang Vice President. Mga kababayan, salamat po sa mga dasal po ninyo. At thank you rin po sa mga gusto po ng, yun nga po, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. Thank you po sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, kay Gay at Chena, kay Tatay Nick ng Aki Balance Vision ng Balance Vision TV, Jesus Valdepena, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo lahat. At lagi po sana kayo maingatan, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. Maraming salamat po mga kababayan. At muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. Konting tiis lang po. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan, mga kababayan. At makakamit din po natin ang katarungan. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye.